Yes, mga galamayong adlaw kanatong tanan ug welcome din sa itong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabangya po ninyo Armando Fenech itong mga katambayan. Anyways, mga katambayan, no, kamusta? No? Kamusta ang inyong adlaw karon, no? Na nag-ulan na ba sa inyong dapit, no? Anyways, mga katambayan, no, karong adlaw na to hisgutan, no, about aning mga mga butang, no? Charing. Dili ta diretso mga katambayan nato magpa-eme pa mga katambayan, no, kitungod ang ato ang no, ang ato ang sitawagan ni National Labor Relations Commission, no, attached agency sa atong Department of Labor and Employment, mga igala, no, nag-celebrate sa ilang ika-50 nga tuig, mga igala, no, on the matters of kaning paghatag og kaning paghatag og hustisya alang sa tong mga gidaog-daog nga mga mamumuo, no, sa pribadong sektor. Mao na siya ang mga katambayan, no, ato ang sa ulog every November 1. November 1 siya mga katambayan, no. So sa mga sa ato ang National Labor Relations Commission, mga igala, no. O sa mga sagad nga kaso, mga igala, no, nga no, of course kaning mga mga legal dismissal. Mo na siya isa sa mga no, isa sa mga file nga kaso, mga igala, with regards aning mga no. So anyways, no, daghan matag mga labor cases pero dapat makabalo pa ng mga tao pod, no, with regards sa ilang mga karapatan, mga igala, isip empleyado, no, kung sa pa dapat ang buhaton nila, isip mga no, kay pero actually ang nila is pantay man pod, no. Pero mo na ang nahinumduman ako, mga igala, no, but na in mga igala, in labor laws, no, mga balaod on labor, no, always gid na gina-construe nga it should be construed in favor always to the employees or to the laborers. Mo man na siya, mga igala, no, kay kung sa pa mong daw nadaan ko daw, mga katambayan, amot lang nga, correct me if I'm wrong dira sa comment section, no, nga disadvantage naman ko daw ang labor ko daw nga nagtrabaho sa imuha. So meaning ang balaod mo kampi dito sa mga laborers. Nga na siya, no. So di siya no, mo na siya ang marag general rule, no, na may general rule. Tapos ay mga katambayan, no, napod ay mga exception to the rule, ug napod ay exception to the exception. So depende na siya sa kaso, mga mga ganun. Anyways, mga katambayan, hindi na to dugayon, no, kaya ato ang paminawan, mga igala, no, ato ang mga resource persons to niyaging milabay kapihan sa Davao, mga igala, no. Una na diha, mga igala, si Attorney Romel Galicio, mga igala, ang labor arbiter sa NLRC Region 11 o ang ilahang na executive labor arbiter, mga igala, no, sa NLRC 11 nga si Attorney Nelia Tancio Cedillo, mga igala. May naon nato ni. So the more or less NLRC Regional Arbitration Branch is connected under the executive branch, under the attached agency, under the Department of Labor and Employment, or DOLE. So our central office is the National Labor Relations Commission Central Office in Quezon City. We are from the Regional Arbitration Branch number 11, Davao City. So we cover labor cases under Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, and Davao Occidental, Davao del Sur. So more or less we are the we have adjudicatory functions, especially of course labor cases. So mostly our cases are termination cases or dispute cases regarding employers and employees. We do not handle those operational administrative functions. It is under the Department of Labor and Employment. We see to it that they also follow, but there is still a case for labor dispute. That is the main function of NLRC or the Regional Arbitration Branch. I think the ELA can also provide more information.
Okay, so in addition to what Labor Arbiter Galicia said, of course, the jurisdiction of the labor arbiters includes termination disputes arising from employer-employee relationship, unfair labor practices, and to be able to draw the line between the jurisdiction of the DMW and the NLRC involving overseas employment. The NLRC has jurisdiction over claims arising out of employer-employee relationship or by virtue of any contract or law involving OFWs. So sa kanila, I think it's more on administrative cases, functions involving recruitment. And aside from that, another hairline distinction is that when there is a claim for reinstatement, halimbawa may money claims and there is a claim for reinstatement, then sa NLRC yan. But if without reinstatement, meaning my employer is still connected with the company, it goes to the jurisdiction is with the DOLE. And claims for actual, moral, and exemplary or any forms of damages arising out of employer-employee relationship. So, napod ni siya distinction sa regular courts. Lahi po to, civil aspect, arising from employer-employee relationship. So, how do we know nga dapat amo ana nga kaso or sa DOLE or sa NCMB or sa DMW? Dito na mo na makita from the allegations in the complaint. Dito may magbase sa unsay gireklamo sa tao, unsay gipasangil sa tao sa ilahang employer or maybe the employer or sa gipasangil nila sa ilahang mga tao. Dito na mo na i-determine. So, example, if there is na ay nag-file sa mo kaso nagsulti siya is kabahan siya sa isa ka kita na to tindahan and then nag-allege ang nag-counter po during the mandatory conference ni-depensa ang employer nga dili katabang na namo diha lang gihapon asa mo kay base man ni sa dito sa allegation sa complaint. So, it is for the labor arbiter to determine whether or not kasabahay ba siya or worker from the working with the establishment of his or her employer. So far po ma'am sa mga cases na gi-handle natin po, how was yung resolution rate ng mga cases na ito so far? Okay. Sa resolution rate, we have process cycle time. This process cycle time is the period within which the labor arbiters are given time within which to resolve the cases pending before them. Ang maximum ana is 9 months. Okay? So sa 9 months, anong 9 months man? It's because we really have to acquire jurisdiction over the respondent o syempre pag services of summons, it entails time to serve the summons. So mostly we serve summons by way of personal service or by mail. So magulat pa mi kung nadawat ba nila ang summon sa respondents or for them to come to our office for purposes of conciliation, mediation. So there are also instances that so in our case disposal from 2020 to 2024, the NLRC RAP 11 has consistently met and exceeded the 9-month process cycle time, the target of which is dili 87% but 84%. So in 2020, we were able to resolve cases 93%, meaning napay mga 7% na bilin. 2021, 93%, 2022, 94%, 2023, 98%. Sa 2024, wala pa man na human as of July.
July, we still have 90%. So, and sa amo nga sa NLRC, ginatutukan namo karon ang execution cases, meaning aron naay nipon ang amo ang decisions sa mga labor arbiter, not only sa labor arbiter but also with the commission katong naabot na sa NLRC 8 division nga nag file of appeal. The same is true with the Court of Appeals and Supreme Court. We are given within 30 days to issue a writ of execution from the time it became final and executory. So, mo na i-maintain sa mga karon from our view, Chairperson Grace Manifestan. Thank you, ma'am. So now let's open the floor for questions. Good morning, Attorney. Manita Nikita po, Radyo Pilipinas. Attorney, pwede pa clarify ito kung sa mga cases na gina-take jurisdiction or labor cases na gina-take jurisdiction sa NLRC? Again, one of which, ang pinaka-common din sa mga ang termination disputes, challenging the dismissal from service of workers in the private sector. Sa private sector na ta, sa government, civil serviceman. So, sa private sector, whether OFW or local employment, mostly mo na ang nagasulod sa MOA. Money claims, those employees who are no longer connected with the company by virtue of resignation or iba nanong nahawa sila, basta wala sila nag-challenge sa ilahang pagtangkal sa ilahang trabaho, diha po na sa AMOA. Mga OFW cases, money claims, or any claims arising from employer-employee relationship, dinha po na sa AMOA. Unfair labor practices involving organized establishment. Siyempre, napod ni gamay distinction ana with the NCFB, and I think Director Jerry will elaborate on that. Asabi musulod when it comes to ULP cases. And legality of strikes and lockouts. Samo nga po na ang sa NLRC nga po na. And ang dili lang namo covered is claims for employees compensation, social security, Medicare, and maternity benefits, and wage distortion disputes in unorganized establishments. Kaya kung organized, pwede musulod ang NCMB. Enforcement of compromise settlements involving labor disputes. Kaya naman po yung mga instances na before it will become a regular case, muagi sa og single entry approach. So kani single entry approach, murag I think pati ang BMW naga-sena po mo, ma'am. Okay, yes. From DOLE and its attached agencies, NLRC, the NCMB, and the DMW are conducting SENA proceedings. So muagi sa diha before mahimong regular case sa NLRC. Last na lang, ma'am. Unsa usually, among the cases, unsa ang mas pinakadaghan na cases sa ginalodge sa NLRC? Illegal dismissal cases. I'm sorry, I don't have these statistics, pero mo gina kasagaran. Ingon na lang ko, estimate na lang ko na it's around 80% of our cases are illegal dismissal cases. Unsa nga means, ma'am, kanang gipahawa lang sila without any reason? Yes, gipapahawa sila without any reason. Nanirado lang, basta-basta, wala nag-agi sa insaktong proseso. Especially kaning mga sa construction industry. So, kasagaran diha na nag-challenge na sa ilahang termination. Kay wala daw kuno ni agi og insaktong proseso. So, kung makita namon ang wala ni agi sa insaktong proseso, so liable din sila kung unsa ang dapat nila sa under the law. So, we have the statement without backages, nominal damages. Kung halimbawa wala ni agi sa insaktong proseso, so mao na siya kasagaran.
No, lasa ng gid. Wala gid. Okay lang, sir. If-explain na nako ma'am, no kanang kuntahay ma'am bagay nang ginakuntahay ginadumtan kasi ng employer. And then it's because of kanang mga toxic na kay sa kwan wag na pugos ka beside to namong pinagbasahan ko na Yes. kana daw siya na butang daw pag ginadumtan ka pa nga force you to resign. Ang tawag daw na is Constructive dismissal, which is a form of illegal dismissal. So, of course, the burden of proof is on the employee. Nga, i-prove din niya nga, toxic na nga, that lead him to forgo his, that prompted him to forgo his employment. So ginabawal niya, ginabawal. Yes, bawal po na siya. So mo to mga igala no, ang tahas sa labor kon mga igala no, sa National Labor Relations Commission mga igala kon NLRC no. Mo to gingon no, sa last nga gingon ni Attorney Cedilio mga igala pag ikaw i-pressure kasi mong amo mo to gingon no. Pero dapat i-prove po daw ito no. Ikaw i-pressure kasi mong amo gitambakan ka trabaho or gibanatan ka og multa no. Sa unsa na lang multa no, parampot lang pag kaya kung unsa pay mechanics ani no, pero or sa sistema kung sa proseso ang kuan anak mga igala tawag ana daw pag ikaw gina-pressure ka gitabangan kag daghang trabaho kay ginutungod ginadumtan ka no nga si imong employer or sa inyong management nga nagresulta sa pagka-toxic no sa maong workplace alang sa imuha pwede na siya makuan mga igala no, mahulog no sa kasong illegal dismissal kay tawag ana no. Dide, sa illegal dismissal. Ani ha, klaro na to. Kitambakan kag trabaho, daghang trabaho. Imbis gamay lang imong trabaho. Oh, pahawd-hawd man ka niya naalasan nimo siya. So, pahawd-hawd ka. So, papahawd-hawd nimo mga katambayan. Ni kan ka kay nasuko lagi siya kay hawd kay ka. Kaya kay nimo na. No, kaya din nimo na. Sige, butangan ti kag daghang trabaho. No, tapos kau deha kay tungod ana. Sige na kagkalit. Oh, so kagkalit. Sige di kagkalit ha. Sige, kuan anta ka banatan ti kag kuan multahan ta ka mimuhan ti ka banat. Antod sa nimong toxic feeling nimo toxic na kaayo. Okay, lagi gi kuan ka. Gibanat-banatan ka. So mo to, feeling nimo kan ihawa na lang ka. Ang tawag do ana mga katambayan is constructive dismissal. Mo ningon niya. Mo na yang kuno. So, constructive dismissal is a form of illegal dismissal. Kung asa ginabawal na sa labor code. So pwede nimo siya. Pero dapat pamatud-an nimo nga na imong impyerno imong kinabuhi. Di sa imong workplace, no? Especially sa pribado nga sektor, tungod anang ginabuhat sa imong employer. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante painumdum ni atong CBN. Yes, mga igala, balik kita diri sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, no? Eskuta gyapon na to ning about labor karon mga igala tungod bago-bago lang mga igala na sa ulog sa ilang ika-50 katuig mga igala, ika-50 nga tuig sa National Labor Relations Commission mga igala. But right now mga igala, lahi na po ninyo kay magnaamang gud tay proseso gud mga igala na kung unsa lang ang i-take jurisdiction sa ato ang mga kaso like illegal dismissal, katong money claims, katong sa mga wala pa nagkuan no, wala pa na money claims sa mga na-dismiss na nga mga empleyado na wala na, so for asking for reinstatement, or not just for reinstatement but also kaning kuno kanang claims na mahatag na sa ilaha, so pwede na sa NLRC. Right now may ganay mga proseso pag naiuban din nga naapa on kuan pa napa sila silang employment procul, kung for example kanang sa suhulan no, dili na siya dapat sa NLRC, dapat sa Department of Labor and Employment pa na siya no. So anyways may gala alang sa ubang kuno impormasyon nga atong angay masabtan og may baon may gala atong paminawan no ang Regional Director sa Department of Labor and Employment 11 mga igala nga si Attorney Randolph Pensoy mga katambayan. Paminaw na to. Ako i-clarify ang approach kung unsa man ang atong buhaton kung ang security agency o mismo ang security ni reklamo. Okay. Kung ang iyahang reklamo kay kulangan siya sweldo minimum, niya nagtrabaho pa siya,
labor sa dole ang iyahang approach. Ang iyang ato, Department of Labor. Atong tanawon ha, kung nagtrabaho pa siya, kanya ang iyang reklamo, kuwangan kung minimum mo, ang minimum is 481, gitagaan lang ko 400. Kano sa naman ta nag-effect sa atong minimum, karon lang ang effectivity nato is karong September. Nya ang gihatag siya, ang katong previous minimum wage, katong gitawag na to 462 ba nga first tranche. Pag di niya madawat ang iyang minimum, nagtrabaho gyapon siya. Dito siya sa Department of Labor and Employment. Nakot nyo? Pag nagtrabaho ka. Pero kung tanggal na ka, o niya, nangayo ka gyapon o pwede sa minimum gyapon siya ha, pwede ka, dito ka mo ato sa NLRC. Ang atong tanawon diri, kung nagtrabaho pa ka, o niya, ang imuhang gipangayo kay minimum wage, o labor standards, kanang imong social benefits, kanang imong pag-ibig, o kanang imong occupational safety wa maayo gihatag kay walay gitagaan nga wala may first aider ana. O kin man yan nga kuan ba kanang mga social benefits nato nga SSS. O nya napakatrabaho. Ang dole gyud na ang naay jurisdiction. Pero gitanggal na ka. Gitawag nato ang inyo ha sa English na severe employer-employee relationship. O nya naay labor dispute. Naagya po'y problema sa trabaho. Moadto na ka sa NLRC. Ang tanawon na to ha, kung nagtrabaho pa ka, o niya, labor standards, kaning gitawag na itong minimum wages, kaning ato ang night shift differentials, overtime pay, imong SSS, napakadiha, dito ka. O niya, pagtanggal na, dito na sa... Ang pakutanan ni mo karon katong sa simbahan. Kami sa Dole, sir, thank you very much for bringing that issue. If anything that you would lodge complaint sa Dole, ang among opisina namin gitawag na mo visitorial enforcement power. Mobisita mi sa usa ka establishmento. Kung tanaw na mo, regardless of religion niya, kaya ako katoliko ko, usa ta. Pag tanaw na to dito, kanya kani establishmento na ay gitawag nato trabahante. Among tanawon ang iyahang ni-comply ba siya sa labor standards? Kung siya mismo ni base ba siya sa atong labor code kaniya atong mga minimum wage sa hours of work o kaning overtime SSS makitaan gyud na sa among labor inspectors buhatan na niya og notice of result kaning notice of result mao ni ang iyang tan-awonon sa establishmento pero kani siya pinagi ni ato ang enforcement of visitorial pinagi ni sa usa ka complaint o kaning tawag nato routinary kanang engagement sa Dole. Pwede mi mo adto kay na-complain, pwede po routinary. Now, kung naay routinary, anong naay routinary power ng Dole, anong wa man mato? I would be honest. I'll be asking for the Congress to give additional budget nga pag-aanig additional labor inspectors. E pila gud among labor inspector og 32 ra mi gubok. Ya pila ka libo nga atong establishment dire. Di makaya. Kanya na pag tupad. Kailan mo ning tupad? Naputay gitawag na to livelihood program nga masikat pa ni sa enforcement of visitorial power sa Dole. Naglisod mi. Pero kinahanglan na mo og routinary, kinahanglan pa na mo. Kung complain, pag katimong ingon sir, complain ka, regardless of how, either i-email nimo, i-text nimo, or perhaps sa mo ang site na mo, sa Dole na mo nga kanang social program na mo ibutang. Pwede mo ito muna nami complain o napoy kanang sa gitawag ng routinary inspection. So tanaw na to sila mo dito. Walay giingon nga maglisod ka. Basta na i-complain, routinary ang among buhaton or complaint inspection mo ato atong labor inspectors. So mo to mga katambayan no, ang nahimong pahayag ni Attorney Randolph Pensoy mga katambayan no. So katong kano kani medyo juicy tong nasa last part no kay ana to wala tay pondo no for enforcement, wala tay pondo for assistance. Napaka-juicy. Anyway, sa Attorney Pensoy medyo basig masakitan naman itong mga congressman na but right pero I agree with you no na kinahanglan nato dugang gyud na mga labor inspectors mga daghan no di lang mo file og kaso kay kapuyan na or wala sila feeling nila wala sila kwarta no di sila mo file og kaso it's because hadlok sila sa employer nila, di na lang sila gusto mawala kinabuhi. Pinaghan o mga unfair labor practices.
tagpila ka oras ang trabaho. Gamay lang og sweldo ng ubad below minimum pa. Now, kanilaging kanang visitation powers mga higala sa tuang kuan, visitation and inspection powers, diyan lang magsali ka tuang kuan, no? Sa tinud lang mga katambayan, mas daghan pa ang mga mamumuo nga nag-antos aning mga unfair labor practices, which is kinahanglan po na sila. And I agree with Attorney Pensoy, sa iyahang panawagan, no, sa Kongreso, tagaan ang dole og dugang pondo, no, para magkakuan, no, magkaroon sila og kaning dugang mga labor inspectors aron malibot nila ang libo-libo nga mga establishmento dinhi sa Davao region pa lang na tibok Pilipinas dapat, di ba? Ingon ani dapat ang practice, di ba? Una ang kuan, I agree with Attorney Randolph Pensoy, no, nga dapat dugangan ang ilang budget, no, for kuano additional na mga kuan, additional na mga labor inspectors. Anyways, mga katambayan, mga taigong oras, hangtod sunod po no usab no diri sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas ang alas tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas na po mga higala akong yung nakauban Armando Fenegito. Daghang salamat og mayong adlaw amping ta kanunay mga katambayan.